Kapatid, let me tell you this straight. Hope will not get you out of poverty. Ha? Totoo ba yan? Yes, yan ang pag-uusapan natin. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo, yung habang may buhay, may ano? Narinig nyo na yun? Pakitype sa comment section. Pagsubok. Hindi po pag-asa. Di ba? Hope sounds nice. Hope feels good. Pero honestly, hope doesn't pay for rent. Hope doesn't pay for electricity. Hope doesn't buy groceries. If hope work, marami na talaga, matagal na tayong mayaman dahil lahat po ay punong-puno ng pag-asa. Pero yun nga, kulang naman ang laman sa bulsa. Marami po sa atin kasi ganito ang buhay eh. Nagigising po tayo, trabaho, pagod, uwi, tulog, di ba? Tapos gising, trabaho, pagod, di ba? Uwi, tulog, ikot-ikot lang siya. At habang pagod po tayo, sinasabi mo sa sarili mo, alam mo, darating ang panahon, nako, magkaka-break din ako, darating ang panahon, talagang may opportunity na darating sa akin. Pero alam mo, habang umaasa po tayo, may ibang tao na po ay nag-aaral po ng bagong skill. May mga ibang tao nag-upskill tuwing gabi pagkatapos sila magtrabaho. May ibang tao na naghahanda na po. Kaya ano nangyari? Sila umuunlad, tayo hindi. Isang araw, nakukuha na lang po yung pagkakataon sa atin. Dahil sila may alam, tayo walang alam. Sa totoo lang, usap tayo. May kakilala ba kayong taong kumikita ng mga 50,000 to 100,000 a month? Yes or no? Or 200,000 to 500,000 a month? Yes or no? Oo. 1 million pesos a month. Meron? Yes. Ano ibig sabihin yan? Posible o imposible? Posible, di ba? Ano ibig sabihin po niyan? Meron silang alam na hindi natin alam. Meron silang ginagawa na hindi natin ginagawa. So, anong gagawin natin? Sana all. Alam mo, masakit pero totoo eh. Nobody escapes by wishing harder. Walang problema eh, di ba? Faith without works is dead. Okay lang na magkaroon tayo ng pag-asa pero wala tayong ginagawa. Wala pong mangyayari. And let's make this very clear. Ikaw at ako, kung gusto mo talaga umunlad, you cannot exchange time for money, but you can exchange value for money. Because if you exchange time for money, ay nako, maniwala ka. Diba? Isipin mo to, may dalawang tao na nagtatrabaho ng 8 hours per day. Parehong pagod, parehong puyat. Pero bakit magkaiba ang sahod? Hindi dahil mas mahal ang boss ang isa, kundi dahil magkaiba ang skill at value ng ginagawa ng isa. Diba? Yung isa, naglilinis lang ng opisina, pero yung isa, siya naman taga-isip ng mga oportunidad ng mga negosyo na nagpapasok sa kumpanya. Kaya kung makikita mo, time is equal, pero yung value magkaiba. Kaya nga isipin mo rin parang tubig yan eh. Sa lugar na marami pong tubig, ika nga, mura, abundance eh. Sa lugar na mahirap kumuha ng tubig, katulad ng mga disyerto, ay nako. Imagine mo, tumataas ang presyo. Ganon din po ang skills. Kapag ang skill mo ay kayang gawin kahit sino man, ika nga eh, walang masyadong halaga at value. Pero pag ang skill mo, ikaw lang, bihira, ay nako, tataas ang presyo. Kaya nga tatandaan po natin ha, may dalawang klaseng empleyado sa kumpanya. Diba? Employee A, sunod lang sa utos. Paulit-ulit ang trabaho, walang bagong skill. Pero yung employee B, marunong mag-solve ng problema. Nag-upskill siya. Diba? Natuto siya paano magbenta. Natuto siya kung paano yung sistema. Natuto siya mag-AI. Kaya nga bumibilis ang trabaho at nagdadala ng resulta. Kaya ang tanong ko po sa inyo, sa palagay nyo, sino kaya ang mas mataas na sweldo? Si A o si B? Pakitype na lang sa comment section. Kaya nga your answer is as good as mine. Kaya ganun din po sa negosyo, pag tayo po ay nag-invest, may balik, di ba? Pero pag tayo po ay gumastos, di ba? Walang balik. Kaya parating tanong, hindi yung magkano ilalabas, magkano parati ang bumabalik. Kaya kapag wala kang skill, hindi na dagdagan ang value mo, ang tawag doon ang gastos. Pero pag ikaw ay nag-invest at natuto ka, di ba? Meron at merong babalik. Yan po ang nangyari po sa akin noong 1997. Nag-invest po ako sa isang seminar na ang tagapagsalita po ay si Ginoong Zig Ziglar. Ang ininvest ko po doon nung panahon na yun ay 5,000 piso. 1997. Ang halaga siguro nyo ngayon, mga nasa 50,000. Ang skill na natutunan ko, how to speak effectively in public. How to speak in front of a camera. Katulad na ginagawa ko. Sa palagay nyo, nabawi ko na ba? Hindi. Hindi ko nabawi. Bawing. Bakit? Because I invested in a skill. Itong skill na ito, in time, paid me a lot of money. Kaya nga mga kapatid, nako, we are in the golden age. Dati kailangan mo ng malaking puhunan para kumita. Ngayon, isang skill lang ang kailangan matutunan mo. Writing, editing, selling, diba? Or if not AI, designing, teaching. Yan mga yan. Pag natutunan mo, maniwala ka, you are just one skill away to double or triple your income because skills are a leverage. Kaya mga kapatid, nananawagan ako ulit. Hindi ka aahon dahil mabait ka. Hindi ka aahon dahil matagal ka na nagtatrabaho.
trabaho. Aahon ka pag nagbago ang mindset mo at natuto ka ng panibagong skill. And skill can change your financial position. So ang tanong ko po sa inyo, anong skill ang binubuo mo ngayon? Anong value ang dinadagdag mo sa sarili mo at sa pinagtatrabahuan mo? Stop wishing and start building. Let's learn something the world cannot ignore. Because at the end of the day, pag may skill ka, mas malaki ang opportunity mo na ikaw ay mag-succeed. So ano pang hinihintay mo? Learn one skill today that can change your financial life forever. Pakitype na lang sa comment section kung anong skill ang gusto mong matutunan para matulungan kita. Pakitype na lang po. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.